Mga kapuso, bukod po sa maraming kasalan ngayong buwan ng June, asahan na rin po ang mga pagulan ngayong buwan ng Hunyo. Kaya ugaling magdala ng payong tuwing lalabas ng bahay. Pero bukod po sa banta ng baha at landslide, maging alerto rin po tayo sa pagkidlat. Sa Pulilan, Bulacan, 3 magpipinsang matay matapos tamaan ng kidlat. Para malaman kung paano makaiwas sa kidlat, makakasama natin ngayong umaga si Sir Chris Perez, Assistant Weather Services Chief of Pag-asa Weather Division. Good morning po, Sir Chris. Magandang umaga. Sir Chris, welcome po sa Uning Hirit. Ano po ba ang dahilan ng pagkidlat? Tsaka tuwing umuulan lang po ba ito nangyayari? Well, Anjo, kung makikita natin, no, kapag meron tayong sama ng panahon, may mga kapal na cumulonimbus cloud o thunderstorm cloud. No? Sa loob ng ulap na to, nagkakaroon ng bangga ng tinatawag nating water droplets at ice crystals. Nagkakaroon ng separation ng charges, negative sa mababang pati ng ulap, positive sa taas. At pag nagkaroon ng imbalance, magkakaroon ngayon ng spike ng kuryente para magkaroon ng balance. Tatawid yung mga charges either papuntang negative or yung positive area. So itong nakikita nating electrical spark, ito nga yung kidlat na karaniwan nagmamanifest kapag may thunderstorm sa ating lugar. Maraming salamat, Sir Chris. Ito, deadly po talaga ang kidlat, gaya nga nung nabanggit natin kanina. Pag-usapan po natin, paano po ba makakaiwas sa kidlat? Halimbawa, Sir Chris, ngayon, nasa labas po tayo ng bahay at kung may kidlat, ano po ba ang dapat gawin at tandaan ng mga kapuso natin? Well, unang-una kung may makikita po tayong lugar na pwedeng silungan, ay sumilong po tayo agad, no? Pero iwasan natin yung mga isolated na puno, matataas na puno, dahil yung mas matataas na bagay ay malaki ang chance na mas tamaan kumpara sa mas mababang bagay. At kung totally wala tayong masilungan, ay pumunta tayo sa mas mababang lugar. So, ilan lamang po yan sa mga tips natin, lalo na kapag nasa labas tayo ng bahay at merong ongoing thunderstorm activity. Sir Chris, paano kunyari, pag naabutan tayo na, kunyari, nasa ma-building na lugar tayo, pwede bang masabi na safe yun? Yes, isang magandang halimbawa ng sisilungan natin, no? Itong mga buildings, mga bahay, at saka mga eskwelahan. Yung matitibay ang struktura, pero iwasan din natin na pumesto sa mga bahagi ng struktura na yun na may mga metal o bakal na objects. Oh, nice. Maraming salamat, Sir Chris. Ito naman po, paano kung sakali namang nasa loob po tayo ng sasakyan? Ano po ang dapat gawin? Pag nasa loob naman tayo ng sakyan, nagdadrive tayo at nandun na nga yung thunderstorm activity, as much as possible, i-roll up po natin yung windows. Nakasara yung bintana natin. Para just in case, ay mas protektado tayo sa mga posibleng lightning flashes. Although, lahat ng bagay na nasa labas kapag may thunderstorm activity, pwedeng tamaan, pero mas recommended na nasa loob tayo ng sasakyan at nakataas po yung mga bintana ng ating sasakyan. Tama, sir. Pwede po ba sabihin natin na wag din po muna lalabas agad kapag ongoing ang thunderstorm, masalo kapag may kasabay na ulan na malakas? Tama po, no? Hanggang maaari, patilain natin yung thunderstorm activity 30 minutes after nung last na kulog or kidlat. Kung kaya natin, saka maghintay ng konti, saka po tayo lumabas kung kinakailangan. Ito naman, Sir Chris, paano naman po kung sakali nasa out of town po tayo, kunwari po nasa beach, ano naman po ang dapat gawin? Well, kung nasa beach, no, iwasan natin yung mga bodies of water. Lumayo tayo sa dagat sapagkat ang tubig, although poor conductor of electricity, ay pwedeng tumawid din po yung kuryente dyan. Paano, sir, pag kunwari nasa gitna ka ng dagat, nasa bangka ka, paano gagawin natin? Well, siguro, talagang kung as much as possible, kung may portion naman na pwedeng silungan doon sa bangka, ay manatili lang tayo sa loob. As much as possible, iwasan po nating lumangoy for our safety. Dahil nga yung chances are baka tamaan yung tayo ng kidlat or yung, yun nga, yung kuryente pwedeng sa tubig gumapang and then makapaminsala sa atin. Ito naman, Sir Chris, panigurado, maraming gustong malaman. Dito po tayo. Kunyari, nasa loob po tayo ng bahay ngayon. Tapos may ongoing thunderstorm activity. Ano pong dapat gawin ng mga kapuso natin? Well, Anjo, unang-una, iwasan natin gumamit ng mga electrical appliances, no? Sapagkat yung mga linya ng kuryente sa labas ng bahay, kapag tinamaan ng kidlat, maaaring gumapang yung kuryente patungo sa ating mga power outlet. At pag nagkaroon ng power surge sa mga electrical appliances natin, maaaring sumabog at makapaminsala sa atin. Pero hindi naman po kailangan tanggalin sa socket itong mga appliances Mas natin. maganda rin po yun, no, kung pwede natin tanggalin para maprotektahan na rin po yung ating mga electrical appliances. Maraming salamat, Sir Chris. Sobrang daming natutunan ng mga kapuso natin for sure. At ako na rin. Maraming salamat. Muli po mga kapuso, Sir Chris Perez. Mga kapuso, stay alert para mark safe tayo ngayong tag-ulan. Mga tanong sa batas, sasagutin niya yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Magandang umaga din sa iyo, Ivan. Ito ba, alam mo ba to? Tumingin lang ng masama, nabaril na. Ingat sa mga tingin, itong nakaraan araw lamang isang lalaki ang binaril umano dahil sa masamang tingin. Itong biktima raw kasi tinitingnan ng masama ang lalaking nakasakay ng motor. Depensa naman ng suspect, ang biktima raw ang unang bumunot ng barel at inagaw lang niya ito. Nakaligtas naman ng biktima at maayos ang condition nito. Ano ba
ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, tumingin lang ng masama na baril na. Maituturing ba na assault ang pagtingin ng masama? At pwede ba na self-defense ang pamamaril kung tiningnan nga ng masama? Naku naman, syempre naman walang kaso ang pagtingin ng masama. Hindi rin ito dapat maging dahilan para manakit o mamaril ng tao. At lalong hindi pasok sa konsepto ng self-defense dahil sa masamang tingin na ito. Sa ilalim ng ating mga criminal na batas, importante ang principle ng self-defense. Sinasabi nito na kung tayo ay makasakit o makapatay ng tao dahil ito ay kaso ng self-defense, mawawala ng liabilidad ang taong ito dahil natural nga ang instinct na pagprotekta sa sarili natin kung tayo ay threatened with bodily or physical harm. Ano naman ang threat ng masamang tingin? Sige nga, sabihin niyo sa akin, if looks could kill, pwede siguro pa yan. Pero walang threat sa ating buhay o safety ang masamang tingin. Kahit nasigawan pa po kayo, hamunin ang suntukan by itself, walang threat yan sa buhay ninyo. Ibang usapan yung tinututukan na kayo ng baril o talagang nandyan na yung kutsilyo. Pinapayagan kayo ng batas na pigilan o i-prevent ito kahit na masaktan nyo pa ang attacker ninyo. Attorney, ano naman po ang kahihinatnan o kaso nitong bumarel? Ayon po kasi sa suspect, inagaw lang po niya ang barel sa biktima. Well, kailangan mag-imbestiga kung totoo nga ba o hindi na inagaw lamang ang barel mula sa biktima. Actually, palagi nilang sinasabi yan. Yan ang usual na excuse ng mga tao na nakasakit ng kapwa nila. Dahil kung totoo yan, valid naman po ang self-defense bilang depensa ng isang tao. Siyempre, kung tinututukan ka na nga ng barel at natatakot ka na baka barilin ka, hindi ba't susubukan nga ninyong agawin ng barel bago kayo pa ang makabarel? But you need to investigate dahil palaging dalawa ang version ng kwento. Pero madaming katanungan kung self-defense halimbawa, kapag nabaril mo na ang kaaway mo, nahulog na siya. Wala na yung threat, di ba? Dapat tapos na ang barilan doon. Pero kung nag-attempt ka pang bumaril ulit, naku, malamang hindi na po tatanggapin na self-defense pa yan. Kasi mukhang may intent to kill na talaga. Isa pa, totoo bang nakasakay sa motor yung bumaril at ang biktima ay nasa tindahan? Kailangan mag-explain sa presinto kung bakit humantong pa sa barilan. Dahil napakadaling umiwas sa gulo kung yung isa nasa sasakyan. Kung nakasakay ka na sa isang motor o kotse at binabaan at binaril mo pa ang isang nakatayo lamang, mukha ring hindi na self-defense yan. Of course, kung sa pag-imbestiga, mapapatunayan na wala namang katotohanan na ito ay kaso ng self-defense, haharap sa kasong frustrated o attempted murder o homicide ang bumaril. Parehong pagpatay ng tao ang murder at homicide pero magkaiba ng penalty. Siyempre, mas mabigat pag murder. Ang murder ay 20 to 40 years ang kulong. Kapag homicide, 12 years and 1 day maximum of 20 years. So anong difference ng murder-homicide? Meron tinatawag na qualifying circumstance. Marami yan. Pero isang halimbawa, treachery. Kung ang pagpatay ay ginawa sa isang paraan na mabilis at talagang sinigurado na parang walang risk dun sa bumabarel, murder po yan. Meron ding evident premeditation. Murder din yan. Kapag evident premeditation, ibig sabihin, planado, malamang tinambangan talaga ang biktima. Kapag homicide, nakapatay ka ng tao na walang ganong mga qualifying circumstance. Halimbawa, nakikipag-away kayo sa isang tao. Habang nag-aaway kayo, hinampas mo ng mesa, napuruhan pala, namatay. Baka homicide na ang kaso dito. So, dahan-dahan lang sa mga masamang tingin na yan, huwag pairalin ang init ng ulo. So, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Grabe. Yes. Feel na talaga natin ang love this Friday morning. At invited tayong lahat sa isang dambuhalang kasalan. Ano yan? Atras tayo. Yan! Uy! 2026 is waving! Excited na ako makita ang bride and groom. Ito nga at abay sina Jenzel at si Angie ang mag-partner. Hi guys! Kamusta ang wedding venue? Hi! At marami na bang guests? Jensen! Kamusta? Hi! Shaira and Kaloy! Good morning! Good morning! Ito
eto, excited na din kami ng partner ko for this wedding dito sa Dinosaur Island, dito sa Pampanga. Dahil aatid na nga kami ng napakabonggang wedding natin ha, ang pag-iisang dibdib ng ating dinosaur couple. Tama, at ito na nga, kasama na nga rin natin ang ating groom. Ayan, andito na si Rex. Isa siyang T-Rex at tinaayusan na nga rin siya ng ating mga groom's bugs. At ayan nga, parang inayusan na ng kuwelyo. Tapos, naamoy ko yung pabango ni Rex. Parang 3 buwan niyang pinaghandaan to. At ayan, nilalagyan na, inayusan na ng bowtie. Ayan, minamasahe pa si Rex. Eh, ikaw, Jenzel, kamusta ka naman dyan? Nako, syempre hindi papatalo ang bridesmaid natin na... ang bridesmaid. Ako pala hindi papatalo. Ang bride natin na si Bella. Isa naman siyang Velociraptor. At ayan, inaayusan na siya ng kanyang mga bugs, babe. Nako, parang ready na pati mga kuko ni, ni Bella. Ha? Nako, parang naiiyak na din siya. Ako din naiiyak na ako. Naiiyak na rin ako, Jenzel. At saka na-excite na ako ngayon, Jenzel. Kaya naman mamaya samahan nyo kami dito sa isang magandang kasalan. Kaya tumutok lang kayo sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Teka, mukhang alam ko na kung saan ka papunta. Imbitado ka rin ba sa dun sa dambuhalang kasalan? Wow! Naku, bilisan mo na at mukhang eto na. Mag-uumpisa na yung dambuhalang kasalan. Lika dito. Here comes the bride and groom na kanina pa nating inaabangan. Diyan, siyan! Kiss, kiss, kiss! Hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita. Ayan na sila, ang harap natin. Guys! Good morning mga kapuso! Nako, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Tama, kaya wag na natin bitinin pa. Saksihin na natin ang pag-iisang dibdib ng dalawang dinosaur. Yes, simulan na natin ngayon sa pagmarcha ng kanilang mga insektong kaibigan. Andito na ang ating ladybug. Yan. Kasunod naman ang ating caterpillar. At ang mag-partner din, hindi din magpapahuli, ang ating prince and princess ants. At syempre, ang pinakaantay nating lahat, ang pagkakasal ng dalawang dinosaur. At ayan na, papunta na ang ating bride na si Bella. Naku, napakaganda Ayan, naman no. ni Bella. Iiyak na ako. At ito na nga, nag-aabang lang sa kanyang gilid, si Rex. Ayan. Ayan, naku, paunahin natin si Bella. Ayan, At ito Bella. na, kasama din natin si Father. Mukhang nagkakaintindihan na. Ayan na. Yes, parang nag-yes na si Ayan Bella. na. Ang tamis. Ayun na! Ang sweet naman nila. Ang tamis naman yan. Oh. Yes. Ay, ba't parang ako yung nag-yes kay Father? Ayan. Ayan. Nag-kiss na. Finally, Andre! Congratulations, Yes! Rex and Bella! Mabuhay ang Bagong kasal! Ang saya naman pati yung mga insektong kaibigan natin. Sobrang enjoy na enjoy sila, no? At syempre, Anjay and mga kapuso, pagka may wedding tayo, may reception din tayo. Tama, kaya naman turo na natin. Yes, dito tayo. Dito tayo. I-guide natin ang Guide na ating natin mga sila dinosaur papunta sa friends. reception. Tara dito, paunahin natin si Bella. Bella, ayan. Anjay, alalayin mo na lang muna. Ayan. At tara. Ayan, ito na ang kanilang reception. Meron na nga mga nakahanda dito na butot halaman, Jenzel. Ayan. Wow, parang ang sarap naman ang handa nila. Tama, ayun o. Oh. Kamusta? Masarap ba, Bella? Masarap, Bella? Parang nakakain na si Bella. Parang Hintayin mo nabusog naman na si Rex. Bella. Ayan o. Oh. Ayan, parang Ayan na. enjoy na silang dalawa. Si Rex, Siyempre no? mga kapuso, habang nag-e-enjoy ang ating mga dinosaurs dito, kami Ayan. din, nag-enjoy din kami ni Anjay kanina. Kasi Tama. nandito na tayo ngayon sa Dinosaur Land so pinuntahan na namin, pinisita na namin yung loob. Tama. At nakita nga rin dito yung mga iba't ibang animatronics nila. Mm-mm. Isa na nga rin doon ang
Parasaurolophus. Parasaurolophus. Yes, so itong Parasaurolophus natin, isang crested lizard. Yes, at ito mga kapuso ay isang herbivore. Ang herbivore mga kapuso, syempre, ito ay plant eating or di ba puro plants lang ang kinakain ito. Kaya Tama. safe na safe tayo. Tsaka ito pa, duck-billed din siya. So, marunong din silang lumangoy. Tsaka mabilis din silang tumakbo. Yes, so ang gagaling nga, ang ganda ng loob eh, no? Plus Tama. iba-iba pa yung mga nakita nating mga dinosaurs. Yan, ang next na natin na nakita nga rin, ang Stegosaurus. Di ba, Ito, plant eater din ng ating Stegosaurus. At kung makikita nyo mga kapuso, maliit lang yung ulo niya eh. So, kung maliit yung ulo, alam nyo ba, nalaman namin ngayon na maliit lang din pala yung utak nila. Kasing liit lang daw ng walnut. grabe, Tama. ganun kaliit lang sila. At ito, life size din daw yung mga animatronics nila dito. So kung ano yung nakikita natin, ganun lang din sila kalaki. Oo, in real life. Ang galing, no? At syempre, meron pa tayong mga nakita pa. Ayan, yung Brachiosaurus natin, or tinatawag din na arm lizard. Yes, itong arm lizard natin, yung nakita nyong size, baby size pa lang yun. Di ba? Pero ang laki na rin. Oo, kasi mga kapuso, pag lumaki na or naging adult na daw ang ating Brachiosaurus, ay magiging kasing tangkad niya ang 4-story building. Tama. Ganun grabe. kalaki. Ang dami natin natututunan ngayon, Jensel. At sobrang dami pang makikitang mga dinosaurs dito. Iilan lang yun ah. At itong dinosaur land natin ay ilan lang sa mga 7 attractions na pwedeng nating makita dito for only 910 pesos. So, Alam mo, enjoy isa ng sa kids mga to ah. gusto kong makita ngayon, mag-kiss yung dalawang dinosaur. Parang Oh, gusto ko sige rin nga. makita yun. Parang sulitin na kaya natin. Bella! Isang kiss naman dyan, no? Oy! Siyempre, kailangan ng effort. Kailangan ayan, Oo. mag-a-adjust lang si Bella, ayan. Ganun talaga pag love mo yung isang tao eh. Totoo, Mag-a-adjust ka yan. talaga. Grabe, ang dami Grabe. nagpapalakpakan dito ah. Ay! Too much na ha! Too much na yan. Ay, Gusto niyo bang itaas ko ang ating... Kaya naman ako, todo lang ang pag-enjoy namin dito sa ating Dinosaur Land at sa reception. Kaya naman, tumutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang Hirit! Uy, maliban sa pares, champurado, sopas Oy, ng mami totoo, ko. totoo. But syempre, ang nasa harap natin ngayon, pares, may crispy. And since it's Friday, syempre doon tayo sa something crispy tulad nitong nasa harap natin ngayon. At- Crispy ulo, let's go! Oo nga, dahil posible ito ang pag-ulan, siguradong ang mainit na sabaw ay pasok na pasok. Tingnan nyo to, ito na, wow! Let's pour that over that crispy ulo and itlog Crispy, and wow! a lot May of taba pang ano. chicharong bulaklak. Naku, Yan. partner. Itinodo ni partner ang pagbuhos ng pares sa sabaw. Kung itodo na More, natin more. ang almusal at pagsamahin na natin yung dalawang yan. Naku, tamang-tama dahil itong bisita ni Sean, binabalik-balikan dahil sa kanilang extra special na pares. Tayo rin, di ba? Tinatry natin Kaya lang, Pupuntahan nga namin. oo, ang haba palagi ng pila Sean, mahaba pa rin ba ang pila dyan ngayon? Kasi balita ko, 24 oras yun. Oo. Pag dumadaan ako, Good haba. morning, good morning, good morning mga kapuso. Happy Friday and it's end of the week. So syempre, gusto natin masatisfy yung cravings natin. Kaya kung pares ba ang hanap nyo? Well, saktong-sakto kasi nandito kami sa Parisan, dito sa Quezon City na talaga namang pinipilahan kasi ang pares nila dito, naku, may kasama na crispy na ulo ng baboy. Naku, yun ang titikman natin ngayon. Tingnan natin kung pasado ba sa pasulitan at pasarapan to. Kaya naman makakasama natin today ang co-owner nila dito, si Sir Keith. Sir Keith, tara po! Yun, Sir Keith, magandang umaga. Good morning. Welcome po sa unang hirit. So, ito, nakikita ko po na yung place nyo rin, no? Ang daming, pag dumadaan ako, ang daming nakapila, ang daming tao. Mga nasa ilang tao po yung nasa-serve nyo sa isang araw? Sir, umabot po tayo ng mga 3,000 packs. 3,000 packs sa isang araw. Grabe, mahigit pa sa isang barangay yun. Hindi naman po. Matindi pero kita ko na dami talagang dumadagsa dito. Talagang binabalik-balikan dahil dito sa crispy... Crispy ulo po. crispy ulo. So, paano ba ito ginagawa, Sir Keith? Sir, bali po, meron po tayo dito na ulo. Ilalaga po siya natin ng 3 to 4 hours po. Then, Mahabang proseso din, opo, no? medyo mahaba po para po Tapos? talagang malambot. Then, bago po natin siya i-final cook po dito, ay kailangan po natin siya ditong Prito na. prito po natin siya ng... Sige nga, patingin ako. Ito po ang first fry po natin dito sa ulo natin, sir.
Ipa-fry, Yes, okay. sir. Then, natin yung apoy ng hintayin konti. po natin, sir, ng mga 10 to 20 minutes po nating pepper fry po. Then, pagkatapos po nun, dadako po tayo sa final fry po natin na 3 to 5 minutes po So, natin siyang... dalawang beses siya ipa-fry? Yes, sir, dalawang beses po. Okay. So, pagkatapos na prito, ano na yung itsura? Ito na ba? Ito na yun? Yes, sir, ito na po yun. Wow! Pwede po natin assemblein siya para pag-serve po natin, pakita po natin yung mga Okay, patiin nga mga ako. kasama po sa crispy ulo po natin. Sir Keith, mga nasa ilang ulo rin po yung nasa-serve niyo sa isang araw? Sir, ang ulot pata po natin, umaabot po tayo ng 150 to 100 to 150 serving po. Opo. Okay. O, tara, i-assemble na natin ito Assemble kasi na parang sarap na tingnan eh. Yes, sir. Opo. Lagyan po natin siya ng 2 bagnet. Ulo na, may bagnet pa. Yes, sir. Para po talagang sulit ang kakain sa atin. Oo. Lagyan po natin ng bulaklak. May bulaklak pa. Yes, Nako sir. po. Talagang sulit po ito. So, kita ko ang daming sangkap, ang daming laman. Magkano naman po to, Sir Keith? Sir, ito po, pang good for 5 person na po, 950 lang po. May kasama na po siyang 5 kanin, 5 soft drinks, 5 itlog, at anli sabaw po ito para sa 5 tao. Anli sabaw. Kanin din po. Sulit na sulit nga. Yes, sir. O, lagyan na ba natin ng sabaw? Lagyan ba natin ng sabaw? Ano pa ba? Yung iba po kasi gusto po nila magkahiwalay po yung sabaw at ulo. Pero sige po, lagyan po natin. Tara. Yan. Parang ano to ah. Oh, ayun. Ibubuhos pala sa taas Yes, sir. yan. Kasi sabihin ko sana, di ba, good for 5 to. Sabi ko, kaya ng 3 yan kung malakas kumain, pero parang hindi pala eh. No? Yun nga pong kagandahan dito, sir. Pagka umorder po kayo dito, may baka po, kung sakaling medyo mahinahin na kumain, may mauuwi po kayong pambahay. May take home ba? O tara, okay na ba to? Ready na ba to? Yes, sir. Ready na po. O tara, tikman natin. Samahan mo naman ako, Sir Keith. O tara, lagay ko muna to dito. Unahin ko, sir, itong bagnet at dito po talaga ang paborito. Okay. Kukuha ako dito. Yes, sir. Tapos kukuha ako ng konting sabaw. Parehas naman ng sabaw to, di ba? Opo. Ayan. Tapos kuha ako ng konting bulaklak. Yes, sir. Ayun. Sir, may mga condiments din tayo ditong libre. Unlimited po yung Ano ba yung mga masarap na kapares nito? chili oil, sir. sausawan. May chili oil po tayo dito. May sausawan din pala tayo, sir, na kasama pagka serve po yung patat ulo natin. Ito guys, lagyan natin ng konting. O yun, lalagay ko dito. Kakagating ko na to ha. Sir, Siyempre, kailangan natin ng kanin yan. Crispy. Tikman natin yung ulo. Anong part po dito sir, yung masarap masarap? to. Sa tenga po. Opo. Kakamayin ko na to ha. Opo, sir. Kita niyo yan mga kapuso, crispy oh. Sausaw natin dito. Dinig niyo ba yun mga kapuso? Wait lang. Masyado kong ini-enjoy eh. Ayun, okay na. Napakasarap, Sir Keith. Mamaya, tutuloy natin yung kain natin dito. Kaya tumutok lang sa Pambansang Morning Show kung saan laging una ka ha. Unang hirit! Ayan, eto pa, ituloy na natin ang Pares Cravings ngayong Fridays. Yan. Pa-order ng Pares. Dalawa. Kahit busog kami dito. Order pa. Yan. Okay. Order. Good morning! Nandito pa rin kami sa isang paresa dito sa Quezon City. At kanina pa kami chumichibog. Pero ngayon naman tanungin natin yung mga kumakain dito kung ano sa tingin nila, kung kamusta naman to. O tara, eto si ate, tanungin natin. Ate, good morning! Okay lang kung nakausap po kayo for yung unang hirit. O, aga-aga, nandito na kayo. Lagi po ba kayo nandito sa, paresan? Kasi dito lang po yung work namin sa tapat niyan. Kaya mas marami pong kumakain. Dito ka lagi nagbe-breakfast, nag-lunch? Pag may time po, pagkatapos lang. Tapos kamusta na naman yung order mo lagi dito? Yung sa akin, bitin lang kasi hindi ako kumakain ng ano. Di ka masyadong mag-pork. Kasi ano, kamusta? Sulit na, masarap? Sulit na sa 120. Okay. Sige, hayaan na kita, kain ka na muna dyan. No? Mga sulit na sulit nga kahit yung normal nilang pares. At para mas malaman pa natin yung tungkol sa
luto na iba't ibang luto nila dito. Ngayon makakasama natin ng isa pa sa co-owners nila dito, si Sir Jude. Sir Jude, good morning, good morning. Good morning. Tanong ko lang po muna, paano naman po nagsimula yung parisan nyo dito? Yes sir, nagsimula kami sir sa sa food cart, sa isang parang tricycle na parisan. So eventually sir, medyo nahirapan kami kasi sa mga traffic rules natin. So we decided na magkaroon ng pwesto dito sa Tomas Morato para naman makapag-offer tayo sa masa natin para makapagpakain tayo dito. Tapos ngayon dinadagsaan na kayo. Grabe, congratulations Yes, sir, yes, sir. Apo. Gano'n na ba katagal tong nyo dito? Nag-start po tayo January 30 po nung nag-open tayo ng Mr. Pares. Tapos kamusta naman? Okay naman sir. So ngayon, nung una medyo nag-struggle kami pero ngayon po ramdam namin yung suporta ng mga kapares natin. Oo nga talaga, kasi talaga namang masarap nung natikman ko. Kaya naman tuloy-tuloy lang yung kain namin dito. Kaya tumutok ka lang sa Pambansang Morning Show kung saan laging una ka. Unang hirit!